the top of Cagayan de Oro with pure, unadulterated 15,000 watts power. This is 103.9 FM. At oras alas 3:09. Sakit man sa hingtudan. Apan maoy naghusay o naghupay sa kagulanan. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Frank Mendez. May hapon, good afternoon sa tanang mga sukintig paminaw. Karong adlaw nga Miyerkules o ganiya lain ikaduha kining episode, laing episode sa simana. Ang atong Nuda Biritas program inyo babati dinhi sa Gold Radio kanhi Radyo Ultra. Gold Radio 103.9 MHz FM. Di ba na nato na kanunay? Mabot ang panahon, mulagpot kita sa layo nga dapit. Ang signal na to muulbo-ulbo sa lagyo nga dapit. As soon as mataod na ang tanan nga mga kagamitan sa Gold Radio. Sa pagkakaroon, antos-antos ata hinay patakaron dinhi sa ato ga pag-operate, pagpadagan sa programa, sa mga programa sa Gold Radio 103.9 MHz FM. Subli, maing hapon sa ato mga kaigsunan, ang Nuda Biritas program mudawat sa mga pautana. Nito miaging adlaw, nagsitar ko dire, mudawat ko sa pangutana, pinagi sa sulat o araw matagaan na itong panahon katong mga kaigsunan nga dili kabalo mo tuplok-tuplok sa ilahang cellphone. Sa mag-usapa, opportunity na kini ninyo, ilabi na sa lagyo mga dapit. Ha? O, tiban na to na, mudawat ta sa suwat. Kung ganahan mo mag-live, mag-istorya mo na ko dire live, tagaan mo na kong panahon. Pero dili, kinanglan, ako'y mag-decide nga, di gid mo magdasok kay simbako, no? So, atong i-expand na to ang atong coverage sa Nuda Biritas para makaserbisyo ta sa hingpit. Ang programang Nuda Biritas, di lang siguro ninyo na masabtan. Daghan og kini para sa uban importante. Kay daghan ka na to ang wag yun mahibaw, wag yun masayod sa mga nagkalalaing matang, mga pitsi-pitsi, nga mga balaod, mga bag-o, mga karaan, hasta ko gani, dili na ko makadumdum. Gumikan sa kadugay na sa mga balaod. Ilabi na kining, ang katawanan, ilabi na kining balaod ubos sa revised penal code. 1938 pagod na siya. Wa pa mo matao, hasta ko. Nya, kinanglan ato na silang suhituhon. Kay mao kana ang kabasihanan sa mga pahitabo. Ilabi na kung istoryahan na to ang mga criminal nga issue, mga criminal offenses, diha kabasihan o diha magbase kitang tanan. Ang ato mga law enforcers, magbase dihang dapita sa nanang maong klases balaod. Pag-abot nimo sa sugado, mao sa basihan nato. So importante kini kayo. Karaan nga balaod. Nya, di pag yun mo magpakabana, kinanglan panahon na, pinagi sa Nuda Biritas, magpakabana na kita. Okay? Unya na atay kuan ha, kining sariha YouTube channel, Nuda Biritas. Pag-type ninyo, Nuda Biritas CDO, mugawas na dayon. Ang tanang mga gipos ni GC sa mao nga programa, inyo na yung mabati. Ang estilo po na to, pasabdon ta mo, ang estilo na mo sa pagtubag sa inyong pangutana, kuan ni kining murag narration lang ba? O dili outline. Kay kung sa outline, naay mga butang nga angayan unta na to nga isgutan para mapasabot ang maong pangutana og maayo para sa mga tigpaminaw. Tungod kay outline man lang, mura og bitin para kanila. Apan dinhe, makasalig mo, mura ni siya og kuan,
kanang narration, mag-istorya. Na-notice ba ninyo nga dili minugbo nga itong pagtubag sa mga pangutana diha kaninyo? I hope nagkasinabtanay na kita na diri na dayon to sa mga pangutana nga atong hatangan o pagtagad dinhi sa ato nga pagparaguban sa atong tulumanon. Diyot lang ha, atong silipon na to ang maong dira survey ni Libs ay wala man bay sa man akong cellphone gamay lang tandog mawala din diretso o survey ni Libs no da berita Sir Frank, pwede ba nga magsampa o kaso nga reckless imprudence resulting to damage to property bisan kapina so sa kabulan ang milabay pero nakablatter man sa barangay kay wala man kayo kadyot lang ha sumpay nini bulan ang milabay pero nakablatter man sa barangay kay wala man good tumana sa tumana naka sa nakasabutan sa barangay ang nakabangga nako. Sakto ka nga ang pag-file og kaso nga reckless imprudence dako ni nga kaso. So ako tanaw pila ba kabuan kini na kay naamagoy mga prescription sa mga crimes. Now kini reckless imprudence resulting to damage of property, tanaw nako dili ni siya criminal in nature. Apan wa ko makabantay unsay prescription or prescriptive period niini. I-refer kini sa abogado, istoryahe ang abogado kay ang ako lang nabantayan sa Prescription of Crimes, Article 90 sa Revised Penal Code. Sa criminal man to. Sa ingon ni nga mga kaso, reckless imprudence. Tanawa og maayo, panigruha sa abogado, kay basin tuod og nasipyat ka. Kay basin o kano sa masab ninyo ni nasabuti diha mismo sa barangay. Na kung bag-o pa, chances are madawat yun maka-file ka. Kay kasagaran god, bantayan man, mga technicality lang god, bantayan man sa kaatbang kung ang kaso na prescribe ba or wala. Ilang atubangon o wala pa ma-prescribe. Dili nila atubangon todo ang kaso sanglit nakabantay sila ni prescribe na ang mao nga panghitabo. So taa og maayo, ako mo kumpisal ako, kini nga kaso nakaagi na sa barangay, ug dugay-dugay na pananglitan kini. Pananglitan lang, no? Mo prescribe yun. Ikuniko lang kini sa akong kahimtang. Pagkadisgrasya nako, kabot mi sa barangay, sa pulis. So dito, nasuta nako nga dili mutapal sa gasto ang akong nabagaan or nakakulay silbi, no? Pagkadisgrasya. Dili. Daghan ang nagsulti nako sa Frank, wa kay pag-asa na labi-labi ka nakagay ulo. May sulti. And so therefore, pag-abot dito, naghusay na mi. I-relate ko lang ha, kay bag-o man nga kaso. Naghusay na mi. Nag-ingon na dayon tong ilaha mga lipuris nga sulti sa kang kuan sir, di kuno sila mo participate sa gasto sa etc. Naku, di man ko mamugos. Ang ako, kung muhatag silang subsidy, good.
ikalipay na ako. Pero kung dili, okay lang. Di man ko mamugos. No. Anitabo mo ni. Para lang ko itong makahunon na gid sila og bayo. Nako, sir, gusto ko may bao. Pila ba? Unsa mga period mo prescribe ang mga kaso maabot ninyo dinhi sa inyong opisina. Kay kini, reckless imprudence na pod, resulting to the damage of property. So, basa din sila, basa. O, alisto mo sabto. Kunya, nakuha nila ang kuan kining murag decision ba or observation ba gikan ni fiscal bituon. Kining atong city fiscal. Kining ato ang city fiscal. Siya lang kitanaw dito. Naku tanawa ka, di ko familiar. Oo, kay inguray ni ba? Na mga ilabi na mga reckless imprudence. Di ko familiar. Pag tanaw dito, ingon nga, kuan man sir, 2 months. Nako, all right, 2 months na mo nang nabasa. Pwede ko matagaan ni muna na o kuan, kopya na ng iyang observation gikan kang Clarice Bituon kanang atong city fiscal. So di pwede sir. Nako gano man. So ako lugar giunahan ako daan sila kay siguro abot ipasabot freedom of information baka or bank secrecy naman kanang gitawag na to usa na freedom of information importante man na kayo selbe girespetahan gyud po nako tagay lang ko og police report kay diha na ta magsugod sa akong observation sa 2 months kay ingon ninyo 2 months mo prescribe kining kahimtang nga reckless imprudence. 2 months makaha, so diha na ta magsugod once makareceive ko sa inyong police report. Unya patun-an ako ni sa atong mga amigong abogado aron nga matan-aw na to kay basig doon na patay pag-asa nga kaamgo po sila nga doon na sila gamay nga obligasyon. Sa yes sir, nakaloy sa Diyos, wa pag itong niabot ka tong police report. No? Kay aron dito na ta magsugod. Gusto ko lang i-relate ni o gamay. Kay mura og kung following that observation issued by Fiscal Bituon that in this particular situation involving cases nga reckless imprudence mo prescribe lang og 2 months. In other words, kining imuha sir si kinsa ni Suroy ni Libs kung kanusa kini ninyo na settle ug basin og dugay-dugay na kini ninyo nga sabot posible nga nag-prescribe na diha mismo sa barangay. O, di ba? Pasin og 1 year na ni kapin. So, maingon na itong katbang ni mo, ay, wala naman na. So, kung panalitan, ingon na ng sitwasyon, ayaw na lag-og gahin pa og panahon nga mo ipasaka ni mo ni. Magampo ka na lang nga gabaan ni sila. Kaya ang gaba di man magsaba. Ako mutuoro ba ko niya na? Tuo ko niya na. Tanawa ka nang na-involve sa flood control. Murag gioperahan ng mga ani. So, ingon na lang niya na, mo reckless imprudence resulting to domicide damage to property. Oo. Basta na magkamamao na. I'm sorry, no, I have to confess, I have no idea as to the prescription. No? Ako, particular ko sa prescription nga issue, kay basig mapasuta.
So kung imo ning i-refer sa imong abogado, pa-estudyohi sa abogado, kung pila ba katuig aya mo prescribe ang reckless imprudence. Okay? Sige. Buras ka bata, ano na berita, Sir Frank, mangutana lang unta ko kung sa kaso nga theft, mga pila katuig ang pagkabilanggo, gikasuhan man gud ko og theft kay nakapakialam nako kay napakialaman nako ang gamit pero wala gyud nawala. Wala gyud nawala. Kadiyot ha? Kay naibalik dayon sa tag-iya. Ang gideclare niya nga kantidad kay 23 pero mga gamit rato. Walay kwarta pero gipadayon gihapon niya ang kaso. Patambag lang unta ko bahin ani pangutana. Daghang salamat. Alright, theft ang isyu. Ang theft, di makikini grave offense. No? Magagad na dahil ni sa mga ebidensya. Magagad po ni sa kantidad. Na unsa butan ta lang plain theft ang imuha nga gitubang karong nga kaso. Alabing minus na prison correctional 1 year to 6 years ang penalty niya na. Magagad dayon kini sa mga additional circumstance, mga aggravating circumstance or mitigating circumstance. So ang judge maunay magatulo timbang ni depende na dayon ni sa ipresentar nga ebidensya nimo. O ebidensya dito sa pikas sa imong katbang nga maoy nag-file og kaso batok diha nimo. Kon mapamatudan pinagi sa huwis nga mo'y nag-evaluate sa mga kaso, nga dunay daghan nga mga rason nga makahatag kini o kini nga dili makaayo o makahatag og pabor diha kanimo, meaning aggravating circumstance. Ang but ipasabot sa aggravating circumstance, usa kini kakahimtang nga maoy makapadugang sa imong atubangonon nga kaso. Kanang mitigating circumstance, usa ka butang or ebidensya nga mao'y makapagaan sa kaso. Nga sa ato pa, imong ipamatuod atubangan sa korte, daghan kang mitigating circumstance. Naapoy matawag nga aggravating circumstance. Depende na kani sa presentation sa evidence diha mismo sa korte. Ang silot mo vary na ay minimum, na ay medium, na ay maximum. So diha panalitan sa prison correctional, ang minimum na 1 year. Ang maximum na 3 years. No, dili maximum, minimum 3 years. Maximum 6 years. So diha magdula ang pagpatuman unya, pag-imponer sa penalty sa theft. Plain theft kini nga kaso ha. Kaya may class kanang sama ni nga tawag nga classified nga kaso nga theft. Kadang qualified theft. Gitawag og qualified theft. No, lahi po na siya. Kining imuha mo nang ilhon diha mismo sa korte. Ug asa bang natabo ang theft na ini? Imo bang gikamang? No, gikuha ba ninimo within the premises sa tag-iya sa bawo nga butang? Or imo ning nasendulan sa daplin sa karsada? Mao nang mag-agad lang kay kining mga butang mag-agad lang dayon sa imong ipresentar, ipamatuod nga ebidensya diha mismo atubangan sa hukmanan. Okay? Sige. Sabay imong gikawat di ay. Alright, lagan nga angkol. No da Veritas, good noon Sir Frank. Unsay pwede isampa nga kaso kung gibungkag ang balay o istruktura nga walay court
order. Kajot lang ha. Gi-demolish? Ha? Mabay abot ipasabot? Illegal na pag-demolish or illegal demolition. Kung balay yun or kuan lang ganing butang-butang lang na palibot sa ibong panimalay. Kay kung balay, so demolition. No? Illegal nga demolition. Grabe sab. Wala court order. Di mo na mahitabo. Pero akong klaron, good noon sir, unsay pwede isampa nga kaso kung gibungkag ang balay o istruktura nga walay court order. Primero, magatubang sila sa kriminal nga sumbong na ini. Ikaduha, ang pagguba sa balay, illegal nga demolisyon. Another one. Balay gini ha, balay. Dako kay kining kaso ang i-refer din kini. Primero diha sa taas barangay. No? Basig madala pa ni. Pero nagingon magud ang balaod. Nga kadtong mga kaso na pwedeng ipaabot ditong dapita sa barangay. Kadtong mga kaso nga mga ginagmay lamang. Sa mga kriminal nga mga kaso, tanahon kung ang punishable penalty, ang imposable penalty, musubra nga ni sa 1 year. No? Dito na idritso sa korte. Dili na iagis barangay. Mao na ang sitwasyon sa pagkakaroon. Now, klaruhan sa kahinuktok ko nining kahimtanga. Giguba ang balay ninyo, kamo po ni sugot po lugar mo. Muro sa usahay makinuktok ta sa atong kagalingon nga tinuod ka ni. Nitugot po gyud lugar mo. Unsa man ning kalakiha? Siguro doon ay warning prior to this. Di ba? Basin og doon ay, kuwan kay, basin og, pagpuyo ninyo diha, kanang yuta, diliin nyo. So, illegal. Gipailan, na may mga pangitabong ingon ini, paminaw sir, no? Na ay mga matawag ta nga criminal in nature. Ikaw panalitan, mutaa ka sa ka property na dili imo. Magtukod kag balay. That is illegal occupancy according to the revised penal code. So pag-ingon og illegal occupancy of real property, criminal ka na. Basig dito nagsugod ang away ninyo. Napildi mo, unya tinuod pagkapildi, wala gid lugar mo daganan. Giguba ang inyong balay. Wasat mo mangayo og order sa korte, clarification gikan sa korte, nga Senyor Ruiz, pwede din nga mabulis kami, madimulis kami, nga wala may order gikan nimo. Rekuha man God, kini mo pag-presentar sa kaso, inon talang shortcut, nasabtan tamani kay di siguro na itong madahan og tuplok-tuplok, unya dayon na kapoy ba ni pag-tuplok-tuplok sa cellphone. Oo. Atong, ang background nini gusto lang ko may wow. Kay kung panalitan og miklit lang, ang palitan ang senaryo panalitan, na ay tao diha nga naglantaw-lantaw sa atong balay, kunya miduol na yun, among gabaon ni balay, without any condition, without any reason, paghilo mo diha, panganaog mo, natural, di ka mo sugot na mag-resist ka, kitsa ka man. Diba? Pero kining kahimta nga akong ma-imagine, nga ang inyong pagpabarog sa balay, naamo sa ka yuta nga diliin nyo.
nadiskobrehan na lalis nagkakaso gicharge kag illegal occupancy of real property. Kanang bahina kung mao na ang klase sa charge batok nimo, and that is found under our revised penal code. Nga gingon nako nga labi-labi nagkakaraan nga balaod 1938 pa. Gi-implement kaya po na hantod karon. No, inoktoke o niya, supply pa kog dugang istorya may tungod nini. Ha? O, sige. Kadiyot lang ha. El Guerrero, John Macas. Grabe case, John. Nadaghan kayong gituplok-tuplok niya nga heart diri nga pula. Hello, Sir Frank, nagwapo. Dili na kayo. Saba diya, gatuo gid ni siya nga gwapo, kaniingon mo siya di kayo. Wow, ako rin istorya na to. Hello, Sir Frank, nagwapo. Pangutana, unsa di ay nakaso, pwede ikaso sa tao nga nibalikas sa akoa. Ipabarangay ba nako una o diretso nako police blotter sa pulis. Ini ha, gibalikas ka sa ato pag-atubangay mo. Okay. Di man na siya pwede magbalikas nga sira-sira. Kay malantawan niya siya sa lang tao. Nabuang man to. Kinsa po ito yung gibalikas. Maingon man itong mga silingan nga makalantaw silbi sa tao nga gatabi. So gatubang git siguro mo. Gibalikas ka. Na atong paminahon, ug unsa gisulti sa balikas. Defamatory ba? Nagunob ba ang imuhang pagkatao? Nadaot ba? Napasipadan ba ang imong pagkatao? Nagapdos ba ang imong kasing-kasing bunga sa kayubos nga dabati nimo sa tanang gipamulong sa tao nga may balikas da nimo? Di ba? Kay kung gibalikas ka, grabe nga balikas, pangimaraot, dili masabot na magani ang mga pulong matud pa nila. Mahimo man nimo niya siya ma-charge. Pero gihapon dito ta paingon sa barangay. Barangay isitol sa nato ni diha mismo sa barangay. Mo may tuyo na nang lupon tagapayapa, sabay complete na lupon ng mga tagapamayapa. Isitol na to diya sa barangay. No, basin ang bot nimong ipasabot na abay kaso nga pwedeng ma-file, ma-file na to ni sa bang kaso ang nagbalikas ka na to. May mong slander, mahimo po nga oral defamation. Naman tayo mga remedy may tugon niya na ay pagpakawalas paglaom. Gawas o gibalikas ka sa mga manindot kayong mga pulong nga tanto nimong paminaw tamis para kanimo makaihi nga ni kakadugayan akan na dili na siya balikas. So ang balikas opposite to that. So mo'y akong pagdahom nga kung gibalikas ka diyon mga pulong nga makapaibos kanimo. Mga pulong nga mo'y makaaghat diya kanimo nga mangita kag pamaagi nga imong kabuton ang remedy aron nga mahuwasan kasab sa imong kabahin. Di ba, John? Di sa ko mag-inom nga, mag-ingon nga, mag-ingon. Inom ka na lang diya o baksan. Dili ay palabi na o ay pag-inom ka na adlaw. O ipabarangay ba na ako una o diretso na ko police blotter. Okay. Whichever. Kung maadto ka sa pulis, ang pulis, maingon dayon, arkibyado ka, adto sa barangay. Advisean ka sa magyapon na ni. Maugyapon ang i-advise sa pulis. Di isa ka, diretso ka dito sa musumbong ka diretso. Kunya, wa iagis barangay. Madismiss ka na. Balik ka yun dito sa barangay.
Okay, nala sige. Nuda Berita, Sir Frank, si Septem Virgo. Sir Frank, kajot, paibaon ta kabo, nga mudawat sa ko pangutana, din sa Nuda Veritas program, pinagi sa 0917-704-3210. Akong sublion, kung doon na mo ipadala nga mga pangutana via Koreo, kay brato-brato man na, mahal man og atong ipadala na sa mga private nga mga courier, no? Mahal, mura man og tag 200 naman siguro nga atong bayro nun. So diri na lang tas Koreo nga dugay ginoon maabot. Ayo pagdahom nga pagpadala ni ron, maabot na yung kana mga 2 days labing dugay. Sa akong experience, dugay-dugay na hinoon to, I hope nagbinag-o na ni sila karon. Mudawat ko. Okay, akong i-expand kay kining taga natong opportunity ang uban nga dili sila kabalo mo tugsok-tugsok na ilang cellphone o ngayo og tabang sa iyahang mga anak bakahaon niya musuko nakakapoy kayo tayo, uy ikaw na lang diha tay, oo isuwat na lang na diha na lang isuwat na lang tay. Sige, September Virgo, Nuda Berita, Sir Frank, pwede ba magbuhi og awl o sa Tagalog pa kuwago? Asa ta mananghid ani. Mutug pa mangod. Mitug pa mangod siya sa among payag, sa bukid, sa malitbog, nangitlog, hadlok lang ko, basin unya na ay musumbong, basin na bawal. Kuwago, awl. Mitug pa lang kuno, di silang balay, wala intensyon siya nga iyahang panag-iyahon. Kay ang awl man mo'y mitug pa, dito silang balay. Nabay sala, kining sender, ako tanaw wala. Na, imposible sa kayo daginuton sa DENR. Kana lang atuan lugar ka. Kay naa kay kuwago, naa kay awl. Pasag din na sila. Pasag din na sila. Bilib lang ko nimo makuti lang ka o makutik ka lang yun, no? Kining naniguro ka lang sa imong kagulingon, kanang may tungod na ng mga langgam man Ang sala mo kung ang kwago nga gihuptan sa laing tao, naibog ka, imong gikawat, gidala sa inyo. Nanadadayo na ang kriminal na issue. Pero kung panalitan si kwago, mitug doon sa inyong balay, kay magpabuhi siguro, mga migo diha ninyo, unsa pa imong sala? Kapait ba ning kalibutan na? Dakpo na lugar ta. Gamay kayong sala. Naidag kong sala dihang dapita sa House of Representatives, sa Department of Public Works, dili nga ni gakapailan og sumbong. Dili nga ni maingnan nato nga naa kay sala. Kay gatago man, dili man magpa-investigate. Ilabi na ang mga kongresista og mga kontraktor sa DPWH nga mao'y nag-um-um sa bilyones ka pesos nga kwarta nga iya sa gobyerno, kwarta sa katawhan, buhis nga gitunol ngadto sa gobyerno sa Makosapa. Unya ang kwago na lang dyod ang ilog-ilogon lugar o kani nga dakpon ka kay nganong nitugdon ka ng kwago de sa inyo akalain, pero kung ang kwago sa dugay panahon gibuhi na sa laing tao, gikaib nimo hasta ang halwa gidala ay kawat na kada. Okay? Ay kabala ka. Alright, nala sige. Rodney Rakenrula. Rode. Noda Veritas, Sir Frank, lako kabayad sa cellphone na ako ang giutang kay 3 months nako wa kabayad. Di ba sir naaman sa balaod nga
nga di man na bawion bahalag mag-interest pani. Kining inyohang transaction is governed by law. Kontrata ni siya. So, you follow the contract. Unsa may kontrata or unsa may yung mga nasabutan o unsa may mga terms and condition sa mao nga kontrata. Giarihan kag cellphone because nagkasinabot mo. Nagpirma ka sa mao nga kontrata tungod kay nagkasinabot mo. Pero if we have different interpretation and your interpretation mao nga unsa ni nga naay balaod nga di man na pwede bahalang mag-interest pa ni. Dili kuno bawion bahalag mag-interest pa ni. Kung imo lang na nga observation, wala na dito sa kontrata. Ako maigon, sukwahe na sa kontrata. And therefore, dili na pwedeng ma-adapt. O, plintang karon. Mangutang ko. Mangutang. Pauta siya. Okay. Na may balaod nga kon. Asa ba ka dapit nga balaod nga dili pwedeng mabawi o bisang na pay interest, no? O asa ba ka na? Lugar na establish na si Bungunona mo lugar nga saligan. Nasipyat ka, wa ka kabayad sa imong utang. So imo tong i-invoke. Asa may mulabaw katong imong gipirmahan o katong imo lang katahap og duda nga dadungkan nimo nga dili pwedeng bawion. Katong inyohang masabutan in writing. Giarihan ka sa cellphone because of trust and because of the contract. Giarihan ka sa cellphone, gikan sa dealer sa cellphone, kay nagtuo sila na you are willing and duty bound to observe the contract. Nya karo mag-insister ka panalitan. Na unsay gusto kong i-emphasize din masabtan sa kadawhan, no? Sa mga transaction sama niini nga ang naga-govern niini mao ang kontrata, no? Contract of sales. Kana mao ay masunod. Any further additional interpretation beyond the terms of the contract you sign is not acceptable. Mao nang magkakahitabo. I hope nasabtan nimo ber, no? O kining basta in good faith lang ning atoa. Sunod lang gyud ta. Bawion din na. Awa ko ka-experience ya. Di ba uso na karo magpalit ka og cellphone na may daghang cellphone diya? Nga ni cellphone karo 1,000 lang, na cellphone 500 or 600 baka na. Depende ba na? Ay pag-evaluate panalitan sa dealer, ay okay ni, makabayad. So na trust ang dealer diha ninyo. Isip usa ka mga masaligan nga customer. So I hope nga you will be able to ponder all these things para masabtan nimo sa makusapa nga mao dinhi ang termino, mao dinhi ang content sa kontrata dapat atong pagasundon all the time. Taman sa pagkahuman. Because that is a contract. Okay? Na sige. Salamat. Pero kung panalitan lang ni, nakasakay nga dili bawion. Nakasakay diha sa term sa contract ka, dili bawion, bisan og naapay additional nga interest, etc., etc. Ay okay kayo. Nga naman, part man sa contract. Pero kung different ang atong interpretation, unya nakakalap ka lang og information nga dili mabawi, murag lisod na kayo. Okay, Rodney Rock'n'Rolla, 3 months na ko, wa kabayad. Di ba sir, naaman sa balaod nga di man na pwedeng bawion, bahalag mag-interest
pani. Depende. Kanang ingon ninyo nga naas balaod, it could be another form of the contract. And that does not necessarily mean that covers only sa cellphone. Basiglain, no? Basiglain nga isyu. Okay, sige, unsa pa? Sige, pangutana lang diha. Ako sublion kay para nga ma-widen ang atong coverage na ini. Naatay YouTube channel, no? Ining may tungod nining ato ang Nuda Veritas para nga sa makusapa maka-review ang atong mga kaigsunan dinhi, no, sa programa. Wa sila dili on time ilang pagpaminaw sa atong programang Nuda Veritas, so naapay opportunity para kanila nga makabukas sila sa ato ang YouTube channel sa Nuda Veritas. I-type lang, no, para madungog ninyo ang atong mga discussion. Na-notice ninyo sa ako nang gikasulti ang atong estilo sa pagtubag sa mga pangutana, butalid yun, narrative, dili outline. Kaya kung outline god, mahimo ka magtubag na kog yes or no. Sa mga pautana, yes, ay tsakto ka na imuha, nanalugan, no? Nya sunod na pong pautana, ay no, insakto ka na imuha, no. Kinanglan atong ipasabot og bayo. Mabitaw ng utana ang tao because gusto niya clarification. Ayaw mo pagduha-duha. Okay, nalasige. Kadot lang ha. Ako sa ning tanaon. Akong gi-review og gobay na saluan ako. Bukas pod ang 0917-704-3210. Ato nang patimanan, no, kay para mapalapad natong opportunity sa ato mga tigpaminaw nga asa sila pwede makapadangat silang pangutana dinhi. Mao na ning akong gibatbat. Pwede mo nini, ha? Ay mo og duha-duha. Feel free. Feel free. Okay. Maka-accommodate lang siguro ta og isa ka pangutana, no? Kini pangutana ni, no? Asa man ni? Gusto ko na kugmubo. Tubag. Okay. Iyang igsoon nakapalit og yuta. To sa gawas. Lugar anang utana ni niya dinhi. Niya sa Cagayan de Oro sa CDO. Yang igsoon, nakapalit og yuta, siya gisugo. Siya ay ipapirma sa deed of sale. Pwede ba ni? Ang tubag, dili pwede. Kay lain man ang nakapalit. Ang nakapalit to sa gawas. So, unsa may sulbad nini para valid ang deed of sale. Kay natural, ang mag-notarize nini ng abogado, kuryoso, kinsa man is Pedro, ikaw di maka Pedro, Edgar may nabutang nimo, diri sa imong ID, kay pangayuan ka mag-ID. Kaya ang pagpa-subscribe sa usa ka document into a public document, ang magpa-subscribe should personally appear before the notary public. Unsaon man niya pag personally appear, natuwa man siya sa gawas. Siya nagpalit sa yuta. And so therefore, the lawyer has to deny the notarization. Di ba? Unsay remedy niya. Ang remedy niya, para madayon gyud ang tanan, walay hassle, para di magduwa-duha, ang abogado at the end of the day kay siya mag-notarize aron mahimo kini usa ka public document. Magpabuhat siya og usa ka SPA gikan mismo sa buyer sa mao nga yuta mismo. Nga magtugot nining iyang igsuon nga niya dinhi
nga mo'y gisugo, nga mo'y ipapirma unta, pero dili gini siya pwede. Nga mo'y ibutang dito, nga gisugo na ko siya sa SPA. Gisugo na ko siya nga mo'y, tugyan na ko siya sa pagpalit sa yuta. Nga naadihan dapita. No? Mauni ang kantidad. Nya diya sa SPA, lakip na ang pagpirma niini. That is all. So kunaan na ng SPA, meaning katong tuwa sa gawas nga mooy magbayad sa yuta, di na siya mag-uol. Ang pangalan sa titulo, iya. Lamang na iyang gisugo sa pagtransak nga niya din sa Pilipinas. Di ba? So, kung imong dadon, kana na, kay magpapirma ka na. No? Kay dili man na dawaton dito sa BIR, ang deed of sale. O walay pirma sa abogado, ang mao nga deed of sale. Pagtanaw dito, kinsa ka man? Edgar Sir. Okay. Nganong, sa man eh? Di ba ni pwede? Na-SPA di ay? O sige. O ni ada SPA. Okay. Dawat na ni. Makanotarize na ko. Akong inotarize ni. Pero bayad biya. Ha? Someday ay? Oo. Di man na pwede. Di man na pwede nga tiway. Ingon na ang sitwasyon. Na valid na. Kaysa primero dili valid ang sale. Kay gasugoon man lang, himog din of sale sa Pilipinas. Alright, sige. Ako na'y bayad. Di ko pirma diha, Loy, ha? Di man nadawaton. Kaya dito man ang mga buko dayon sa ID. Ilang tagsa-tagsa ka mga identification. Unsay may tabo. Naman na ang pagpirma. Okay na kaing document, plansado na. What's next? Unsay buhaton? Ang buhaton sa tag-iya sa luna sa yuta nga nakapalit. Within 30 days after the execution of the sale, you have to pay the capital gains tax to the BIR, including the documentary stamp tax. Ang capital gains 6%, o ang documentary stamp tax 1.5%. Kung pilay kantidad sa yuta, pila ang pagpalit, mao katoy gamiton sa pag-compute sa BIR. Naay mga other requirements, i-comply nimo sama sa transfer tax, uban pa, agdo nimo ang mga requisitos kapangayoon sa BIR. Pag-comply nimo na, panahon na nga may isyuhan ka o CAR, Certificate Authorizing Registration. Isyuhan ka na dayon o Authority to Register. Kada gitawag Certificate Authorizing Registration sa BIR. O mao ka na idadon nimo dito sa Register of Deeds. Aron nga maisyuhan ka na og titulo sa yuta, nakapangalan si mong igsuon kadtong tuwa sa Amerika. Bag-o na dayon ang titulo, dili na nakapangalan ang maong titulo sa seller. Nabalhin na ngadto sa buyer. Kana kung masunod ang tanang mga reglamento, sundon gyud nato kana magastos lang. Ang BIR tuwa dito sa Bulwa. Pag-abot ninyo sa Bulwa, pagtuyok ninyo sa westbound, oras nga ni makabaho mo, labi-labi kabaho din dapita, inaron nga oras. Wala isda ninyo makita sa westbound, karon nga oras. Makapanampong mo. Ako matingala, nakalabay ko diha, ang mga tao dito nagbaklay-baklay, murag way nahitabo. Anad na gid sila. Kita kay dili pa anad, nagpebaw ko ninyo, magdala mo og gapas. Isungsong sa inyong ilong pagpaingon dito sa opisina sa BIR, kaya nahimutang di as merkado sa westbound. Okay, wala na tayo oras.
Salamat na lang sa inyong pagpaminaw ining ato karon nga programa ug atong masahon sa makasapa ang dot. Murag wala galing. Be, tanaw na to. Nawala gyud, napaingon sa archive siguro to. Di na ko ba mahibawan. Basta kay paminaw nimo ninyo ang programa ni Ma'am Girlie, ang programa nga Kalipay nga Mulahutay. Ha? 6:30 niya giniya sa computer, no? Ningon si Isus kung dili ninyo kaya magtuaw. Bisan usa lang ka oras uban kanako, ang akong grasya dili usab ninyo madawatan kay kamo tulog man. Ningon si Jesus, kung dili ninyo kaya magtuaw bisan usa lang ka oras uban kanako, ang akong grasya dili usab ninyo madawatan kay kamo tulog man. Okay. Sige, salamat ha. Karong gabi ini ha. O alas 6:30 uban ni Ma'am Girlie Gualberto Swan. Sangan sa tungkuyog, karong hapuna si J.C. James diri sa Pikas nga Lawak, uban pod ni Congressman Lordan Swan, ang ato ang chairman sa Committee on Public Information ng dapita sa House of Representatives. Naga-representar sa District 1 sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, kuyog ni Kagawad Aga Swan Padayon Pilipino, minority member sa Saguriang Panglungsod sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Kami magaingon ang kinabuhi sa atong kun ang kahimtang sa atong kinabuhi resulta sa mga desisyon nga atong gipili. Salamat ug maayong hapon.